Isang magandang araw po sa nakikinig sa akin, sa mga students of discipleship who are vying or candidates for graduation na. Congratulations if you reach this point. Malapit nang matapos ang inyong discipleship series, and for due to unforeseen circumstances, napag-usapan natin na ire-record ko muna ang teaching na ito dahil nga kinulang tayo sa oras to meet up personally. So whether it is your first time to hear this teaching or not, I hope and I pray that this will bring enlightenment to you. Our topic for today is the biblical Christian giving. Ayan, ang pagbibigay na naaayon sa Biblia. Ayan, so alam ko po na every Sunday ay may naaatasang mag-encourage or mag-exhort sa atin para magbigay. At kaya naman mahalagang mahalaga na alam natin ang ating tayo, ang ugat ng ating pananampalataya, ang pundasyon nating biblikal kung bakit natin ginagawa ang pagbibigay. Ayan. So, without further ado, ayayain ko po kayo na magbukas tayo sa isang panalangin bago tayo mag-aral. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, Diyos aming Ama, Ikaw ang unang nagbigay, kaya kami natutong magbigay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hinihingi namin, O Diyos, na ibigay mo ang kapahayagan, O Diyos, ng banal na Espiritu sa amin na ang bawat kataga na aming pong pag-aaralan sa Biblia, O Diyos, ay magkaroon ng impact sa amin ng katotohanan at mag-witness ka, O Diyos, sa mga bagay na nais mong hakbangan namin at igawin naming bahagi ng aming pamumuhay. Dalangin ko, Panginoon, na anumang kaisipan o attitude na ayaw mag-obey o ayaw mag-submit, Panginoon, sa iyong kalooban, O Diyos, ay patibagin mo sa pamamagitan ng katotohanan ng iyong salita. Holy Spirit, guide us as we study your word, and may you be glorified, Jesus, sa amin pong discipleship na ito. Maraming salamat, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Makibukas po kayo sa akin sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8, verse 32. Sabi po rito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Makikita natin sa verse na to na ang Diyos natin ay mapagbigay. Ayan, siya ang nag-model sa atin ng pagbibigay. Kaya natututo tayong hindi maging makasarili o sakim sa kung ano ang mayroon tayo. Buksan nyo rin po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Sige, sabi ho rito sa Tagalog, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo alang-alang sa atin para sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Mayroon din pong act of giving ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay hindi na mamuhay sa poverty o kahirapang financial or kahirapang material and in provisions. For our introduction, sabi ho rito, let me read to you. Our God the Father is very generous. He did not spare His only Son, Jesus Christ. Instead, He gave Him to us freely. So God will give all things to us for free. Ganyan po kamapagbigay ang ating Diyos Ama. He created the heavens and the earth, and the whole world is His. Sa totoo lang, sabi ho ng Psalm 24 verse 1 sa NIV, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Paul also said in 1 Corinthians chapter 10 verse 26, the earth is the Lord's and everything in it. Even the silver, the gold are His. At sabi ng Haggai chapter 2 verse 8, namumundasyon po tayo kaya marami tayong verses. As sabi dito, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. So ano yung sa mga katagang binasa natin? It proves and it sets a strong foundation at that it is God who owns everything. As a believer, since we became one with our Lord Jesus Christ, all things were given to us by God, including the
whole world. So ipinagkaloob na raw sa atin ng Diyos maging ang buong mundo para sa atin. Hindi niya ito ipinagkait sa atin. Paul said in 1 Corinthians chapter 3 verse 21 to 23, "So then, no more boasting about men. All things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or present or the future, all are yours. And you are of Christ, and Christ is of God." Lahat naman yan ay ipinagkaloob na ng Diyos sa iyo, sabi ni Pablo. Now we learn that all things here on earth belong to God. Sa totoo lang ho, lahat ng nakikita nyo na nasa mundo ay pagmamay-ari ng Diyos. And these things are given by God. So, all things that we have now are from God. So, technically, the food you eat, even the oxygen you breathe, belongs to God. The place where you stay, the place where your loved ones stay, lahat po yan ay pagmamay-ari ng Diyos. At tayo ay mga katiwala lamang. Kung napagkatiwalaan ka sa maliliit na mga bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking ari-arian, mas maraming businesses, mas maraming responsibilidad. Pero lahat ng yan ay sa Diyos pa rin ang pagmamay-ari. We are mere stewards of all that is in the earth. Therefore, the main message for us today is that we should not hesitate giving with open hands for the Lord and for His people. Kaya kailangan, kung ang Diyos ang unang nagbigay dahil sa Kanya naman ang galing ang lahat, dapat tayo pong mga Kristiyano ay hindi maging ganid o sakim o makasarili sa mga bagay na kung tutuusin ay ipinahiram lang naman sa atin ng Diyos. So what are the things that we possess? Ano ba yung mga mayroon tayo na dapat hindi daw natin pinagsisisihang ibigay sa Diyos? Number 1, we will read in Nehemiah. Ayan, samahan niyo po ako magbukas. Some of the verses I've already written here in my notes para mabilis po, pero at times I will open the physical Bible, but at times I read in my computer. Sabi po dito sa Nehemiah chapter 10 verse 35 to 37. We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year the first fruit of our crops and of every fruit tree. 36. As it is also written in the law, we will bring the firstborn of our sons and of our cattle and of our herds and of our flocks to the house of God, to the priests ministering there. Moreover, we will bring to the storerooms of the house of God, to the priests, the first of our ground meal, our grain offerings, the fruit of all trees, and of our new wine and olive oil. And we will bring a tithe of our crops to the Levites, for it is the Levites who collect the tithes in all towns where we work. Makikita po natin dito, nagkaroon daw, sabi nung sa first line na binasa ko, na we assume responsibility. Ibig sabihin, yung mga tao ng Diyos ay inako nila ang responsibilidad na huwag pagsisihan na ibigay ang first fruits. Pag sinabing first fruits, unang mga bunga ng kanilang mga ikinabubuhay. Kasama na rin dito ang kanilang mga panganay na anak, mga unang pinanganak ng kanilang mga alagang hayop, at ang lahat ng kanilang ikapo at iba't ibang uri ng handog. So makikita po natin sa example na ito, na Israel na parang example o ehemplo na ginamit ng Diyos of how we should live our life pleasing to God. They were the people who did not regret giving to God the first of what they have. O pag sinabi kasing first, the choices, the best of what they have. Even po sa Proverbs or Kawikaan, chapter 3 verse 9 to 10. Let me read it in NIV. Sabi dito, honor the Lord with your wealth. You know, you can honor, you can give respect, you can pay tribute, and you can express how much of a gratitude and respect you have for God using your wealth, using the things that give you provision. Sabi dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops
Ito po yung consequence o ito po yung magiging resulta ng pagbibigay o pag-o-honor natin sa Diyos gamit ang ating mga wealth. Sabi dito, then your barns will be filled to the overflowing and your vats will brim over with new wine. Ibig sabihin nun, yun daw sisidlan o mga lalagyan o mga container mo ng pagpapala ay mapupuno daw. At pag sinabing to the brim, ibig sabihin hanggang sa punong-punong-puno. At sabi pa nga doon sa unang kataga, it will overflow. Ibig sabihin magkakaroon ng lubos-lubos na biyaya. Kapag natutunan nating i-honor ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga yaman o mga provision. There is benefit if you give your substance and your first fruit. Sabi nga doon, the spiritual meaning of first fruits to Christians today, yun. Ano ba yung first fruit, Pastora? Ayan. So, pag sinabi kasing first fruit, yung implication niya na modern day application of the first fruit is that we are expected to give our substance and first fruits to support the work of the church, missions, and need of the people. Ibig sabihin, ito yung financial provision po natin. Yung substance na yun. Kasi po noon, hindi lahat ng kanilang yaman ay pera. Hindi lahat natutumbasan ng pera. Noon, mayroon pa silang livestock, mayroon pa silang mga ani sa kanilang mga fields. While it is true ngayon na mayroon pa rin namang mga farmers, mayroon pa rin namang mga nasa livelihood industry, pero hindi na po lahat tayo. Now, ang main economy na natin runs on currency or money. Ibig sabihin po, yung tinutukoy na substance dyan, if we will apply it today in the modern day, will pertain to our money. Sa mga nagtatrabaho, salary. Or income. Sa mga businessmen, ito yung kanilang mga profit. Yan. So, all Christians, especially dedicated to God in the manner of first fruits. Ayan, dapat daw pati yung mga unang bunga natin ay ibinibigay natin. While gusto ko pong maintindihan ng bawat isa that first fruits is a matter of conviction. Kasi po may mga tao na once God gives them a new work, new opportunity, or new branch in their business, ayan, basta bago new, nandun yung word na new, ang kanilang ivinavow o pinipledge sa Lord ay yung unang kikitain. Halimbawa po, yung unang nagkatrabaho ang isang fresh graduate or fresh board pastor. May mga kapatiran na even I myself practiced this, yung first fruit po, yung unang sweldo ko sa aking unang trabaho din o yung trabahong ibinigay sa akin ng Diyos ay inialay ko ng buong buo sa Kanya. So this is a matter of conviction, of course, kasi lahat naman po ng ating ginagawa ay bunga ng pagsunod natin sa sinasabi ng salita ng Diyos at conviction ng Holy Spirit. But this is your foundation that giving the first fruit is a biblical practice. While dahil nasa grace nga po tayo, dahil nasa New Testament tayo, while we are not forced, hindi ka puwersado na ibigay ito, you are not obliged, but because God's grace for us is overflowing, nabibigyan tayo ng biyaya na makayanan na ibigay kahit yung isang buong sweldo natin o yung isang buong kita natin, halimbawa for a month or for a week o depende sa kinonvict sa'yo ng Holy Spirit. Kung tutuusin kasi, yung mga tao minsan, masyado silang legalistic na ang dating, sobra namang mahal yun, pastora, kung buong sweldo o kaya isang buwan na kita o isang taong kita, parang grabe naman yun. Well, kung hindi mo kayang gawin yan by faith, wag mong gagawin kasi hindi rin mapiplease si God. Remember the principle in Hebrews 11:6. Sabi niya, for without faith, we cannot please God. So kung gagawin mo ang pag-first fruit pero hindi ka nananampalataya na kaya kanyang pagpalain more than what you can give Him, or hindi mo kayang panampalatayaan na mapiplease mo ang Diyos sa paggawa na niyan, then better obey the Word of God to you and the Holy Spirit, the conviction of Him in your heart kung ano ba dapat ang ibigay mo. But I am merely presenting the truth. I am merely presenting the Word of God to you that giving the first fruits is a biblical
practice. So kapag may kapatid tayong kinonvict siya ng Panginoon na ibigay ang buong-buo ng kanyang sweldo, halimbawa nagpalit siya, nag-change employer siya, so that is a new work, ang conviction sa kanya ng Lord, ibigay mo yung isang buong salary mo dahil new work yan. Kung yun ang conviction ng Lord sa heart niya, at yun din ang inobey niya, at yun din ang proportionate sa faith niya, tinanim niya yun, then it's between her or him and God, at ang Diyos ang magpapatunay sa kanya that the Lord is honored and that the Lord is the one who will reward. Okay, hallelujah. So we are not here to judge anyone. Kung hindi naman kaya o hindi naman buo, halimbawa hindi buong first salary, halimbawa sinabi lang, Lord, ang kaya ko pa lang sa ngayon, first week of my salary o first day of my salary, just do it. Ang point dito ng Lord, mag-obey tayo. And you know, I want to encourage you kung sa umpisa hindi mo pa kaya kasi may mga nag-challenge na first month ibigay, yung buong first month na ano nila, kita nila ibigay. Well, kung hindi mo pa kaya yan, step by step, the Holy Spirit will help you obey. His grace is enough and there is no condemnation to those who are in Christ. Ang ayaw lang po natin ay magko-condemn tayo ng ibang tao kung hindi nila kayang ibigay ang first fruits. Okay? Lalo na po sa mga businessmen as well. Sabi naman nila, Pastora, kung ibibigay naman namin yung kita namin for the whole year, hindi na po magsasurvive yung business, for example. And we understand, of course, kaya sasabihin ko, as a sister in Christ, as a pastor, as a servant of God, sasabihin ko, do as the Lord convicts you. If you want to give your first fruit offering, then you talk to God kung, Lord, first month ba ito, first week ba ito, or first day ba ito. Diba? That what is important is that our obedience is complete, is accurate, and is not delayed. Ayan. James 1:18 would give us an explanation as well that He chose to give us birth through the word of truth that we might be a kind of first fruits to all He created. Tayo daw ay nagsisilbing first fruit. Remember, Jesus is the firstborn. Siya yung ating kuya, na panganay na kuya, na ating ihemplo sa lakad nating spiritual, o lakad nating may relasyon sa Diyos. Ngayon naman, tayo naman na kanyang mga niligtas, tayo naman daw yung first fruits na dapat ialay sa Diyos. So, in the first place, before your substance, although substance yung ating topic, but make sure that your life is dedicated unto God. Yun ang unang-unang first fruit na dapat nating ibigay. Number 2, ano pa po ang dapat nating ibigay? Makikita natin ito sa Malakay chapter 3, simulan natin ng verse 6 hanggang 10. So, I will read in English. Sabi dito, I, the Lord, do not change, so you descendants of Jacob are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Almighty. But you ask, how are we to return? Will a mere mortal rob God? Yet you rob me, says God. But you ask, how are we robbing you? And God says, in tithes and offerings. You are under a curse and your whole nation because you are robbing me. Naku, ninanakawan daw ang Diyos. Verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. See if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. That is in Malachi chapter 3, verse 6 to 10. Yan. Ngayon po sa nabasa natin yun mula sa Malachi chapter 3, verse 6 to 10, mababasa natin na mayroon daw overflow. Ayan, mayroong overflow ng pagpapala ang Diyos kung ang kanyang mga tao ay sumusunod at nag-o-obey. In fact, I will read verse 11 kasi ito na yung benefit or ito na po yung maririp nating reward kapag tayo ay nagbigay ng tithes and offerings. Sabi dito, I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. So, this means na ang tithe, pag sinabi pong tithe, the exact
10% of the gross of one's income. Pag sinabi pong gross, ito po yung kabuuhan ng iyong kinikita o ng iyong income every month or every year, kung ano man po yung basis o every week ng iyong sweldo. Ibig sabihin, hindi po ito neto. Ano ba yung pinagkaiba ng gross sa net? Pag gross kasi, yun yung kabuuhan, no, ng iyong salary. Pag yung net, yun yung nakaltas mo na yung bills mo, nakaltas mo na yung taxes mo, nakaltas mo na yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yan, yung mga responsibilities mo. Ngayon, ang nire-require ng Diyos is the tithe of the gross, not the tithe of the net. Kasi syempre, pag yung net, halimbawa, 10,000 ang sweldo mo, tanggalin mo na lahat ng mga obligasyon mo, ang matitira na lang, halimbawa lang po ay 6,000, yun na lang ang makakapitan mo. Hindi po sa 6,000 tayo magta-tithe. Magta-tithe po tayo dapat sa 10,000 na kabuuhan ng iyong income. Kasi ang clear po ng instruction. In fact, there is an imperative tone nung sinabi ng Lord na bring the whole tithe. Ibig sabihin, may mga tao, this could suggest that some people give their tithes, quote and unquote, pero kulang. So, ibig sabihin, hindi buong 10% ang kanilang naibibigay na ibabalik na tithe sa Panginoon. So, this is the 10% of one's gross income which should be observed by all Christians. In fact, dun sa context na binasa ko sa verse 6, bakit kaya nag-start doon sa sinabi ng Lord na I, the Lord, do not change? Bakit kaya natin naisip yun? Kasi ito pong prinsipyong ito ay nagsimula bago pa maisulat ang law. Ibig sabihin, bago pa ang existence ni Moses kung saan na-establish ang law doon sa Judaism, sa mga Jews, bago pa nangyari ang pagsusulat ng kautusan, ipinapractice na ang principle of tithing. And you can read that back in the history kung papaano si Abraham ay nag-ikapo kay Melchizedek. He was setting an example of giving back 10% of all that God has blessed him. Bakit? Kasi kinikilala ni Abraham yung foundation ng ating pagbibigay na ang lahat ng bagay na ito ay nanggaling din naman sa kanya. Alam niyo po, minsan naranasan ko kasi ito. Binilhan ko yung anak ko ng marshmallow. Ayan. So, yung marshmallow na ito ay puti at may strawberry yun sa loob. At gustong-gusto niya itong marshmallow na ito. Ngayon, gusto ko rin yun. Pero hindi naman tulad ng bata na sobrang dami ko kumain. Parang nasasarapan lang din ako. So, nung pagka-uwi ko sa bahay, binuksan niya. Excited na excited si Sean na tignan yung bag na aking pinamili sa grocery. Nakita niya ngayon yung marshmallow. Mommy, sabi niya, is this mine? Sabi niya, oh yes, that's my pasalubong to you. Sabi ko, actually, I buy that for me, but I give it to you and then you just share to me. Is that okay? Sabi ko ganun. So, iniisip ko kasi gusto ko ring matikman, gusto ko ring ma-enjoy, no? Pero dahil konti lang naman yung kakainin ko, hindi naman ako masyadong nagke-crave doon. So, bibigay ko na lang sa kanya at hihingi na lang ako ng konti lang para lang malasahan ko yung masarap na marshmallow. Tapos, nung kumakain na siya, di nauna siya nagbukas, pero sabi niya, thank you, mommy! Thank you siya na thank you. Paulit-ulit siya nagte-thank you, na binilang ko daw siya ng marshmallow. You're welcome, anak. Sige, kain lang siya, kain ng kain. Nung tapos na akong magluto, kasi busy ako noon, pagkatapos ko magluto, sabi ko, Sean, can I have marshmallow? Sabi ko, bumalik ako sa kanya. Aba, iba na itsura ni Sean. Ayaw na niya akong bigyan. It's mine. Sabi niya gano'n. Sabi ko, Sean, I gave that to you, right? Sabi ko, and you told me that you will give me just a few, just maybe 2 pieces so I can taste. So, nag-hesitate siyang magbigay. Tapos sabi ko, sa isip ko, kung tutuusin nga, akin yun, kung tutuusin akong bumili nun eh. Kung tutuusin nga, wala naman siya dapat nakakain nun kung hindi ko siya binigyan, di ba? So, nung sabi ko, Sean, next time, you learn how to share because I was the one who gave that to you, right? If you will not give me back even just a few, then I will be sad na I will not give you anymore, sabi ko sa kanya. Tapos na-realize niya siguro, oh yes, mommy. Tapos bigla siyang nagbigay, bigla na siyang nag-share. Minsan ganun yung mga Kristiyano di ba? Nakakalimutan natin kung sino talaga ang nagbigay sa atin ng lakas para magtrabaho, yang trabaho yan, sino ba yung Diyos na nagbigay sa'yo ng pabor para maaprubahan yung visa mo, mabigyan ka ng employer, mabigyan ka ng business, maaprubahan yung scholarship ng anak mo. Minsan, pag hingi tayo ng hingi, kinikilala natin si Lord lagi. Lord, ikaw ang provider, ang ganyan. Pero pag nandyan na yung blessings,
naku, maraming Kristiyano na nakakalimot kung sino talaga ang nagbigay ng mga bagay na ito sa atin. Kaya kapag nakalimutan natin that everything belongs to God, para bang nagigi tayong madamot sa pagbabalik ng tithe. Take note the word I use, pagbabalik. Ba? Kasi kung tutuusin, hindi naman sa atin talaga yung 10% na yun. Talaga dapat nakalaan na yun sa Diyos. It is not yours. So for example, nakakita ka ng trabaho, mag-a-apply ka pa lang sa trabaho, nakita mo ang sweldo 10,000, automatic sa isip mo na kaagad na hindi akin yung 1,000 doon. Ganon dapat ang puso at mindset ng isang Kristiyano na naniniwala sa kanyang salita at tumatayo sa prinsipyo ng Biblia. Kasi hindi na po negotiable iyon. Sabi nga ni Lord, I, the Lord, do not change. Actually, it is grace. Biyaya na nga ng Lord na hindi na niya ni-require sa New Testament na kailangan 10% pa. Pero sa masaganang biyaya ng Diyos, alam niyo kung tutuusin lang, ang biyaya ng Diyos ang mag-e-empower sa iyo at sa akin na magbigay ng hindi lang 10%, kung hindi mas mataas pa sa 10%. Diba? Kaya nga po sa biyaya ng Diyos, ikaya na natin na sumunod sa Kanya kahit may challenges pa tayo financially dahil we do not live by sight, we do not live by what we see in our bank account, by what we see in our wallet anymore, but we live by faith. At sabi ng Lord, the just shall live by faith. So if you are living by faith, you will not hesitate to give your tithes which is due to God. Tanong ko po sa inyo, deserve ba ni Lord ang 10% mo? Sa may mga relasyon sa Diyos, madali nilang sasabihin na yes, God deserves that 10%. Actually, Pastora, even more. Hindi lang 10% ang deserve ni God. Correct. Dahil sa ginawa niya, sa masaganang babag niya sa atin, sa pagmamahal niyang hindi nauubos, sa sukdulan niyang biyaya, sa tingin mo ba 10% lang ang dapat kay Lord? No, actually. God deserves all of us. God deserves our 100%. Pero mabuti nga ang Diyos eh. Mabuti nga siya na ang nirequire niya lang ay 10%. Paano kung baliktad? Paano kung 90% yung tithe? Example lang ho. Paano kung 90% yung ni-require niya sa kanyang mga tao, sa kanyang mga minamahal? Naku, siguro mas mahirap mag-obey, ano? Pero ngayon pa nga lang na 10%, ginagawa ng issue ito ng ibang tao. Well, if you really love God, money will not be an issue. Because the lifestyle of giving will be adapted to your character, just like God was a giver. The tithe must be returned to God first, while other necessities like your shelter, yung renta mo, yung panghulog mo sa pag-ibig, your childcare, mga binabayaran mo para sa anak mo, ang pang-matrikula nila, your medicines, yung pang-maintenance mo, pagkain nyo, pambigas nyo, and your clothing must be given a lower priority. Hindi ko po sinasabing hindi na natin iisipin yon. Kamangmangan din naman po yon. Pero kailangan mas mataas na priority mo ang ibabalik mong tithe sa Diyos kaysa sa yung mga bagay na yan. Dahil ang Diyos na nagbigay ng lahat, kaya niyang isupply ang lahat ng pangangailangan mo kung uunahin mo ang kanyang prinsipyo. Parang ganun din ho yan sa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang katuwiran, ang pagiging tama ng Diyos, ang pagsunod ay katuwiran, kaya dapat ang pagsunod sa pagbibigay ng ikapo ay hindi mo ibinababa sa iyong priority line. Kailangan mataas sa priority line mo yung para sa Diyos. If God is number 1 in your life, then God should be number 1 in your finances. Hallelujah. The church is obligated to teach tithing because it is a biblical command. Nakasulat ho sa Biblia yan, at kung napapasok ka sa isang simbahan na hindi nagtuturo ng ikapo, mag-iingat po tayo dahil hindi kabuuhan ng ebanghelyo o ng Biblia ang kanilang itinuturo. Nag-warning po si Jesus sa Revelation, nag-warning ang ating Diyos sa Revelation na huwag babawasan ang nakasulat sa Biblia pagkat magkakaroon siya ng karampatang parusa na nakalaan. Kapag may mga bagay tayong ini-skip
o ayaw sundin sa Biblia. Mag-iingat po tayo, and I pray that the Holy Spirit witness to you and speak to your heart if this teaching is really a biblical one. Kalkalin nyo po sa Biblia and pray. Ask the Holy Spirit to give you the peace and the wisdom to obey and the grace to obey the command to tithe. Sabi ho ng Matthew 23:23, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan, si Jesus na nagsasalita, at ang mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampaalsa. Ngunit hindi nyo naman sinusunod ang mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapu. Ayun no, nandun yung dapat nga. Sabi ni Jesus, dapat daw na ibigay ang inyong ikapu. Pero, sabi rin, pambalanse, huwag din naman ninyong kaligtaang gawin ang mas mahalagang utos. And what is the greatest command? To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Kailangan kung totoong Kristiyano ka, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tao niya, at ginagawa mo rin ang utos niya. In fact, Jesus said, you will know who are my disciples. They will know that you are my disciples because you do what I command you to do. God commands us to give our tithes and offering. That's why we obey by grace, because we love God. Our motivation for giving our tithes is because we love and obey our Lord, our Savior, our King, the one whom we trust for our provisions. Hallelujah. And you know, giving your tithes, in my personal insight, is also a way to prevent greed. Kasi kung tutuusin, halimbawa, binigyan ka ng 10 milyon ng Diyos. Pag malaki na yung binigay sa'yo, ibig sabihin, counterpart to that, in proportionate to that, parang ang laki din ng tithe. Naku, 10 million. So, ang tithe ko, 1 million. Pag ikaw napatuon ka dun sa 1 million, napatuon ka dun sa 10%, at nagiging kang sakim, makasarili, at madamot, na parang, naku, sobrang laki naman kung ito ibibigay ko sa church. No? Pag hindi mo nabantayan ang puso mo, yung palang hindi pagbibigay ng tithe ay binibigyan mo na ng siwang para ang kaaway ay makapasok sa puso mo at mabigyan ka ng greed, ganid sa puso at pagmamahal sa salapi. And mind you, the love of money is the root of all evil. Sabi yan sa 1 Timothy. In Luke 20, chapter 20, verse 22 to 25, sabi ni Jesus, tinanong si Jesus, is it right for us to pay taxes to Caesar or not? At sumagot si Jesus, he saw through their duplicity. Tinakita ng Diyos na ang motibo nila ay hati. At ang motibo lang nila ay hulihin si Jesus sa kanyang mga salita. Kaya, very wise yung kanyang response. Show me a denarius whose image and inscription are on it. Sino ang nakikita nyo sa bariyang ito? Sabi ni Jesus. Si Caesar, sabi nila. At sumagot si Jesus sa verse 25, he said to them, then give back to Caesar what is Caesar's, and God to what is God's. Kung yung perang yan ay ang magmamay-ari niyan ay si Caesar, edi ibalik mo yan. Pero kung kinikilala mo na ang nagmamay-ari ng lahat ng provision mo ay nanggaling sa Diyos, then give back to God what belongs to Him. Kasi ang point ni Jesus dito, kayo nga, nagbibigay nga kayo ng tithes dyan sa mga tax collector. Pero hindi naman kayo nagbibigay ng tithes. Nagtatax pero hindi nagtatites. Sabi nun, so, mali pa rin iyon. Kasi kalahati lang yung obedience dun lang sa makataong law. Pero paano naman, pastora? Nagtatites naman kami pero hindi na kami magtatax. Tatakbo na lang kami sa BIR. Aba, delikado rin yun. Dahil ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo sa katuwiran at pagiging masunuring mga citizens ng isang bansa. So, if you really want to be biblically
standing in the truth of how we should handle our finances, then you are a tither, a giver in the kingdom, at the same time doing your responsibilities as a responsible taxpayer in our society. Okay. Bibigyan ko po kayo ng illustration. William Colgate arrived in New York and got a job in a soap factory in 1804. The first dollar that he earned, he gave the 10% to God. Soon, he became a partner. Yan, sa soap factory, sa sabon pa ito. Later in 1806, 2 years lang yon, he became the owner. Wow, grabe. The business grew and so he gave a double tithe. Grabe! Pinalaki ng Diyos yung business ni William Colgate at doble siya kung mag-tithes. Ibig sabihin, yung 10% na ibalik niya and 10% pa ay binibigay niya pa rin para sa ministeryo o sa gawain ng Diyos. So technically, yung tithes niya still of course is 10% and yung 10% more will be his offerings. Wow, hallelujah. So he gave 20%. Then, God prospered him more and he gave a triple tithe. Wow! Ibig sabihin, 30% na ng income niya. And then, he gave a fourfold tithe. Oh! Grabe, 40% of his income. And finally, that when he was so prosperous, he gave 50% of his income. Grabe naman yun, Pastora. Ibig sabihin, hindi pinabayaan ng Diyos na yung 50% na matitira sa kanya ay magkulang para sa kanya o sa mga gusto niya o sa mga kailangan niya pang bayaran. Woo! Naintindihan niyo po ba yun? How exponentially God multiplied. And you know now? Because of William Colgate's popularity sa paggawa ng toothpaste. Ito po, for the glory of God, this person, this Christian, is already giving 90% of his profit to the work of the Lord, to God. Yeah, grabe, no? Ibig sabihin, baliktad na sa buhay niya. 10% lang sa kanya at sapat na sa kanya. Mayaman na siya, marangyan ang buhay niya. He was financially free, financially comfortable in the 10% dahil pinagpala ng husto ang gawa ng kanyang mga kamay. Kaya, pag hindi natin pala na ibibigay ang nararapat sa Diyos na 10% lang, mayroon pa po pala tayong kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Meron pa pala tayong doubt kung kaya niya tayong i-sustain. So, papasadahan ko rin to. Ano bang mga klaseng tao yung dapat nating sineshiran? O dapat wag nating kakaligtaan na sharean. Ano? Hindi lang po sa loob ng church nagbibigay, maging ang Biblia ay nagtuturo na magbigay din sa ating kapwa-tao. God has a promise to those who give to the poor people. That's number 1. Dun sa mga mahihirap. God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Pag daw tayo ay natutong kumalinga o mag-extend ng ating tulong sa mga lubos na financially poor, dun sa mga lubos na nangangailangang financially. Deuteronomy chapter 15 verse 7 to 11. If anyone is poor among you, your fellow Israelites, in any of the towns of the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted and tight-fisted. Ayan, wag daw tayo maging matigas ang puso at tikom ang mga palad. Ang gusto ng Diyos, malambot ang puso at bukas palad. Yan, huwag daw tayong maging hard-hearted or tight-fisted toward them. Rather, be open-handed and freely lend them whatever they need. Be careful not to harbor this wicked thought. The 7th year for canceling is near, so that you will not show ill will toward the needy among you and your fellow Israelites and give them nothing. They may appeal to the Lord against you and you will be found guilty of sin. Give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. There will always be poor in the land. Therefore, I command you, ayan na, it's a command. Therefore, I command you to be open-handed toward your fellow Israelites who are poor and needy
in your land. Sabi po ng Diyos, even in Proverbs 19:17, kapag tumulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Kaya biblical din po ang tumulong kung may kakayanan ka naman, mayroon ka na mga extra na maaari mong itulong sa iba. Biblical po ang pagtulong sa financially na nangangailangan. Una, syempre, sa mga kapwa mo mananampalataya. At pangalawa, maging sa mga hindi pa mananampalataya. Bakit? Dahil sabi nga nung Proverbs 19, ito lagi ko itong pinahahawakan kapag may nangangailangan at ginamit ako ng Lord para tulungan sila, lagi ko sinasabi, Lord, ikaw na po ang magbayad nito sa akin. Sabi nga doon, para ka daw nagpapautang sa Panginoon. At ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng bagay, ang langit at lupa, ang lahat na nakikita natin dito. Sa tingin mo ba hindi kayang bayaran ng higit pa ng Lord ang bagay na pinautang mo sa Kanya sa pagtulong mo sa iba? Diba? Kaya wag po tayong maging madamot. Sabi rin ng Proverbs 28:27, ang taong mapagbigay sa mahihirap ay hindi kukulangin. Ngunit ang nagbubulag-bulagan ay makakatanggap ng sumpa. Isa rin po itong warning sa ating mga Kristiyano kapag nagbulag-bulagan tayo sa pangangailangan ng mga nangangailangan, tayo rin daw po ay makakatanggap ng karampatang sumpa o parusa. Pag nagbulag-bulagan tayo sa need. But, kung tayo ay naging mapagbigay, hindi daw tayo magkukulang. 2 Corinthians 9:9 would say, gaya ng sinabi ng kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Alam mo, magiging legacy yan eh. Yung atin pong pagtulong, especially in substance, magiging legacy natin yan para sa mga taong natulungan natin. Although it is not absolutely biblical na yung tumanaw ng utang na loob per se, hindi yan makikita sa Bible. Pero alam naman natin na pag ang tao ay natulungan, sila ay nagkakaroon ng favor, no? O super paano ko ba sasabihin to? Parang nagkakaroon sila ng pasalamat, ng gratitude, yun, that's the word. Ng malalim na gratitude dun sa mga taong tumulong sa kanila. And in that, we can let the righteousness of Christ shine. Sabi nga nung you are the light of the world, di ba? Let your good works shine before men. Kapag yung sa pamamagitan ng pagtulong mo yan, kahit financially pa yan, hindi mo alam na pwedeng gamitin ng Lord ang pagkakataon niya na mangusap sa puso ng mga taong yon at mapalambot ang puso nila upang tanggapin din ang ebanghelyo. Diba? Marahil sa ngayon, financial muna yung naitulong mo sa Kanya. Pero dahil nagkaroon kayo ng good relationship, dahil sa pagtulong mo sa Kanya, baka darating ang panahon na magkakaroon ka rin ng impluwensya at boses para pag shinare mo yung gospel, hindi niya ire-reject at mas lalo niya pang tatanggapin dahil may ebidensya ang pag-ibig ng Diyos na sinishare mo sa Kanya. So una, give to the needy or the poor. Number 2, give to God's servant. Okay, 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. The elders who direct the affairs of the church are worthy. Okay, sila daw ay karapat-dapat of double honor, especially those who work in teaching and preaching. Doon daw po sa mga lingkod ng Diyos na nag-oversee sa simbahan, lalo na sa mga nag-aaral at nangangaral at nagtuturo, sila daw ay dapat din nating ino-honor with our substance. Dapat din nating tinutulungan financially. Galatians 6:6-7, nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. So kung sino daw ang ginagamit ng Lord para turuan ka, para mas lalo kang mapalapit sa Diyos, para mas lalo mong matutunan ang principle niya, para lumakad ka sa katotohanan, lumakad ka sa kalayaan, lumakad ka sa biyaya at sa mayamang habag ng Diyos, kung sino ang ginagamit niya, dapat na huwag nating pababayaan in their needs
financially and materially. Diba? Totoo nga naman yung bagay na pinapakain nila sa atin ng ating mga pastors, kasama po ako dyan, ako'y kumakain pa rin sa ating mga pastor. Sila po ang mga, although sa biyaya ng Lord, ako rin ay pastor, pero yung mga pastors na nauna sa akin, that I see as my spiritual father, my mentors, my models of faith, sila po nagpapakain pa rin sa akin sa kaluluwa. That's why I see to it that I also honor them with what I can share to them, kahit financially. Wag mo ikahiya yan, sister. Halimbawa, mayroon kang conviction, i-share ito, kahit maliit lang yan, $10, $20, $50, you share it. Because the things that they're giving you are priceless. Spiritual treasures ang binibigay nila, spiritual food, spiritual strength na magbibigay ng stamina sa'yo para kayanin ang buhay na ito, maglakad na nasa katotohanan sa sentro ng kalooban ng Diyos. Hindi natin mababayaran yan. Kaya, anong part natin? Tulungan din natin sila kapag mayroon silang need physically, materially, and financially. Sabi nga dun, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Galatians 6:7 yun. Ibig sabihin, kung tayo ay nagtatanim para din sa lingkod ng Diyos, aanihin din natin yun sa aspetong hindi natin inaasahan. If you give to God's servants, God will bless you. And your reward, hindi daw mawawala ang reward mo. Your reward will not be lost. Matthew 10 verse 42. Sabi doon, if anyone gives even a cup of cold water to these little ones who is my disciple, truly I tell you that person will certainly not lose their reward. And it also works not only to the pastors, not only to the leaders, but even your cell leaders, your care leaders, yung kasama mo sa care group. Halimbawa, na-bless ka sa kanya, kinonvict ko ng Lord na, sige, mag-share ka sa kanya. Alam mo ba, nagtatanim ka sa lingkod ng Diyos. Your sister in Christ is a good ground. Your brother in Christ is a good ground. Kaya minsan, sige, ako munang taya. Sige, ako muna, bayaran ko na yung drinks mo. Kahit pa konti-konti. The things that you saw there are seen by the Lord. Kahit yung little acts of kindness, yung mga little acts of sharing to your brethren, hindi makaka-escape yan sa Diyos at may reward, karampatang reward yan na nakalaan para sa'yo. And in Philippians 4:15-17, those things are credited to your account. Para daw may accounting sa langit at nakalista yan. Your kindness towards the people of God are also seen and accounted by God. Sabi dito, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the manner of giving and receiving, except you only. Yung mga Philippians lang daw ang natutong magbigay o mag-share. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that this will be credited to your account. Ayun, ang ibig sabihin doon ni Pablo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko man kayo masuklian sa bagay na pagtulong nyo sa akin in the physical realm. Ang Diyos ang nagke-credit nito sa account nyo sa langit. Walang sharing ninyo, generosity ninyo ang masasayang sa harapan ng Diyos. So first, your reward will not be lost. 2, it is credited to your account. And number 3, you will gain spiritual blessings. Hallelujah. Your spiritual blessings are a fragrant offering, masamyong alay, an acceptable sacrifice, and is pleasing to God. Tuloy natin yung Philippians, na binabasa ko? Philippians 4:18, I have received full payment and I have more than enough. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Wow, no? Yung pag-share natin, ay masam yung alay din pala sa Diyos. Hindi lang yung pag-awit mo sa praise and worship, pagsayaw mo, pagbigay mo ng time, pag-a-usher mo, pag-ministry mo, hindi lang pala yun. Giving is also a fragrant offering, similar to a ministry. Nalulugod din ang Diyos kapag tayo ay nagbibigay sa ating brethren o sa ating kapwa lingkod ng Diyos. God will supply your needs in Philippians 4:19. Excuse me.
My God will meet all your needs according to the riches of glory in Christ Jesus. So what kinds of giving does the Bible promise us for an overflowing financial giving? Ano bang klase ng pagbibigay ang mayroon sa Biblia na nangangako sa atin ng financial blessings? So number 1 is that generous giving. Sabi sa Proverbs 11:24-25, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly and comes to poverty. 25. A generous person will prosper, and whoever refreshes others will be refreshed. Wow, ganda, no? So, ibig sabihin, pag daw generous ang pagbibigay natin, hindi hahayaan ng Diyos na hindi mas marami ang ating mag-gain. Also, God honors number 2, seed giving. In 2 Corinthians 9 verse 6, remember this, that whoever sows sparingly will also reap sparingly, but whoever sows generously will reap generously. Kapag daw po hindi tayo nagmaramot, yan, sisiguraduhin ng Diyos na proportionate sa ating abundant na tinanim ang ating aanihin. Hindi po tayo pwedeng magtanim sa 1 square meter lang ng lupa at i-expectin natin ang ani natin ay 1 million square meter or 1 hectare. Diba po? Kung dito lang tayo nagtanim, ganito lang kakarampot na mga seed ang ating itinanim, diyan lang din palalaguin ng Diyos at ganyan lang din sa aspetong yan lalago. Of course, hindi naman ho 1:1, di ba? Hindi naman sa isang butil isang bunga lang, hindi naman ho. Siguro, mga 1:10, ganyan. Pero, kapag marami kang tinanim, mas marami kang sinid, tiyak sa pinakatiyak na ang Diyos sisiguraduhin niya na hindi lamang 1:1 ang ani mo, ngunit hihigatan niya pa dahil nakita niya ang generosity mo. Hallelujah. Kaya, as you reflect on this and as I finish this discipleship topic, won't you reflect? Pwede bang isipin mo kung ano yung experience mo nung nag-tithe ka at nagbigay ka ng first fruit? Can you write it down, even in a simple paper na nung first time ko nag-tithes, ganito nangyari. And ever since, ganito na. Diba? O kaya nung nasubukan ko mag-first fruit, ganito ang nangyari. Diba? Tapos, isulat mo yan sa papel. At kung hindi mo pa yan naranasan, I hope and I pray that you pray to God and ask God, Lord, gagawin ko ba to? Hahakbangan ko ba to? Remember, hindi po ito pwersahan. As I said, it is a matter of obedience and the conviction of the Holy Spirit in our heart. But we are urging you. Kaya namin po ito tinuturo dahil nakasulat ito sa Bible at ini-encourage namin kayo dahil isa kami sa milyon-milyon, bilyon-bilyong mga Kristiyano na sumubok na sundan ang prinsipyong ito at tunay nga hindi kami nabigo dahil pinatunayan ng Diyos that we can never outgive God. Hindi natin po pwedeng higitan ang bagay na kaya niyang ibigay sa buhay natin. Just like tithing, pasalamat ako sa Lord na nakakapagbigay ako ng tithes at dahil doon sa biyaya niya, walang mintis at walang pangangailangan ko ang hindi niya sinupply. I have also experienced first fruit giving sa unang sweldo ko sa aking unang trabaho, ibinigay ko lahat sa Panginoon. At grabe, prinoteksyonan niya ang source of income naming pamilya. At hanggang sa ako na mismo yung nag-resign sa work, ayaw pa nila akong i-let go. At patuloy ang increase, ipopromote pa nila ako ng husto, ng lalo. Kaya sabi ko, Lord, napatunayan ko sa'yo na yung first fruit din ay covenant din natin, agreement din namin yun ng Diyos, tipan din namin yun ng Lord, para bang kontrata namin yun ng Lord, na secret agreement namin yun ng Lord, na siya ang magpoprotect sa source of income ko basta ibigay ko yung first fruit ko sa Kanya. And He really did. Hallelujah. Alam ko marami pa pong mga testimonies dyan. In fact, bago lang tayo mag-close, may isa pong testimony dito sa Hong Kong. I believe, alam nyo na to, narinig nyo na. But dahil recorded ito, gusto kong ulit i-echo. So, anyone who would watch this even in the latter times would benefit with the testimony of God. Mayroon pong isa tayong kapatid na nung una, ayaw niyang hakbangan yung tithing. Bakit? Kasi gusto niya munang magpundar para sa kanyang bahay. So, meron siyang hinuhulog. Sa madaling salita, naghuhulog siya para mabuo yung kanyang bahay.
And then, sabi niya kay Lord, sige Lord, pag natapos na po ako maghulog para doon sa bahay ko at saka ako mag-exercise ng tithing. So, naging focus siya doon, disiplinado naman siya sa pera. At lo and behold, naipatayo niya nga ang kanyang bahay. Malamansyon talaga, malaki. Hindi ako nag-exaggerate. Malaki talaga, gawa sa simento, almost finished na. Pero sa hindi inaasahan, nagkaroon ng collapse ang kanilang pamilya. Basta meron hindi magandang nangyari. At kinakailangan nilang umalis doon sa lugar kung saan siya nakapagpatayo ng bahay. It's a matter of life and death, kaya kinakailangan talaga nilang umalis. So she was forced na umalis, kunin lahat ng gamit niya. At ang malungkot pa dito, dahil ang mga gamit niya ay sayang, doon na rin siya nagpundo ng mga kaya lang nung binibenta na niya, wala namang mga willing bumili ng mga second hand doon sa lugar nila. So, hindi niya napakinabangan yung mga bago pa, mga magagandang bagay doon. Naibenta niya yung property, pero bumaba yung value, hindi niya nakuha ng mas mataas na value dahil nga urgent yung pangyayari. It's a matter of life and death, kaya hindi na niya magawa na isell sa market ng mas mataas na value. So, nagmamadali na siya at tinuruan siya ng leksyon ng pagkakataong ito. Nung nawala sa kanya yung property, doon siya kinatok ng Lord at nagkaroon ng repentant heart sa puso niya. Doon naalala at pinaalala ng Holy Spirit na, anak, kung inuna mo sana ang paghakbang sa prinsipyo ng pagtatithe, hindi na kailangan sana na mawala pa yung property na yun sa'yo. And so she repented, and of course, the evidence of repentance is not just us crying or saying sorry, pero yung binagong buhay at tunay nga nagbago siya on how she handled her finances. She see to it that she give her tithes first. Na inuna niya na yung tithes bago pa yung pag-ibig, yung hulog, yung bahay, yung patayo, kung ano man. At alam niyo po, pinatayuan siya ng Lord ng mas malaki, mas maganda, binigyan siya ng kabuhayan, binigyan siya ng maayos na anak, at ngayon, maging yung problema nila before, na absuelto na, naayos na, and she is living in a life testimony na kailanman hindi na niya hihipuin ang kanyang ikapo. So that's just one of the many things, many testimonies about how faithful God is when we obey Him and when we remain faithful to His covenant, His word, and His promises. I hope and I pray na marami po tayong natutunan. Again, the topic was biblical Christian giving. At tulad ng aking layunin sa pagtuturo ng discipleship, my heart's desire is that we all become Christ-like and we all become follower of Christ na nandito sa lupa habang hindi pa tayo dinadagit ng Panginoon. Always remain faithful to our Lord, for He who promised is faithful. Goodbye po, and God bless.